Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay talakayin natin ang katanungan po ni Marilu. Guido, good day po. Namamantal po ako tapos Makati pero nawawala din naman po. Ini-invite ko po kayo sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pakiclick lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong program o bagong video. Ganun din sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, click yung follow, like and share para ito'y lumaganap sa iyong mga friends, no? Para matuto din sila. Ngayon, Marilu, atin pong sasagutin ang iyong katanungan kung ikaw ay may nararamdamang pamamaga at pangangate na minsan-minsan tapos nawawala, maaaring ito'y maging senyales ng iba't ibang kondisyon tulad ng iritasyon o skin sensitivity. Narito ilang mga hakbang na pwede mong gawin. Subukan mo muna yung alamin kung may naapekto sa iyong balat tulad ng bagong produkto, baka allergic ka sa mga products o mga lotion o man nilalagay mo sa balat mo, maaring ikaw ay sensitive doon, apektado yung balat mo. Alamin mo. O kaya may mga tela ng damit na sinusuot mo na nairita ka. O kaya mga pagkain na hindi mo hiyang, nagiging sanhi ng pamamantal mo, nangangati, tas nawawala. Ngayon, pwede mo subukan ng malumanay na sabon at moisturizer na hindi nakakairita sa balat. Kung ang pangati at pamamagay patuloy pa rin, at nagiging malala, pumunta ka na sa dermatologist para sa tamang diagnosis at lunas ng problema mo. Mahalaga na ipaalam mo sa doktor ang mga simptomas mo para mabigyan ka ng tamang payo at gamot batay sa iyong kalagayan. Itong mga pamamaga, tapos yung swelling ba, tapos nangangati, tapos nawawala, maring allergy, no? Itong mga itong mga allergen na tinatawag, na yung immune system mo, nag-o-overact doon. Pagka ikaw ay nagkaroon ng allergy, nagre-release ang katawan mo ng histamine. Doon sa ito yung chemical sa ating daluyan ng dugo, na nagiging dahilan na ang mga blood vessel natin, ugat ay bumubuka, at bumibilis yung daloy ng dugo dun sa area na namamatal ka, na nagiging dahilan ito ng pagmamantal. Tapos yung balat natin, nagre-release siya ng fluid na nagko-contribute pa to sa pamamantal. At ang mga nerve ending ay stimulated, kaya nangangati ka. Kaya pagka nairita, yung nerve ending mo na-stimulate dahil doon sa irritation sa skin mo, ay mangangati ka. Kaya yung allergy na maaring lumalabas anywhere sa katawan mo, kaiba-ba yung size, shape, and color. Typically po ay red or skin colored. At ito'y makate. Kaya usually po, pwedeng mag-disappear yan ng ilang oras o araw. Ito pong mga dapat mag-take ka ng vitamin C para lumakas ang immune system mo. Karamihan kasi nang nagkakaroon ng allergy, mahina immune system. Kasi pag mahina immune system mo, nag-go-overreact ka dun sa pagkain or mga products or mga chemicals na nagkaroon ng contact sa skin mo. So, mag-take ka ng vitamin C at Super B complex para protektahan ang katawan mo panlaban sa allergy at panlaban sa infection, para protektahan ka, para sa ganun may pandepensa ka sa mga allergy na yan, para mapabilis din yung healing process, ay mag-take ka ng vitamin C at saka Super B complex, no? Para sa ganun, itong Super B complex, mayroong 8B vitamins yan, B1, B2, B3, B7, B9, B12. At itong mga supplement, ito po ay napakahalaga sa ating kalusugan. Pinapalakas yung ating katawan, it boosts energy level,
at tumutulong ito sa energy metabolism dahil tumutulong siya sa conversion ng food into energy. Pag kulang ka ng Super B complex at vitamin C, madali kang mapagod, mahapo, para lalo na kung puyat ka lagi, pagod ka palagi, at saka very stressful yung buhay mo. Para malabanan mo yon, mag-take ka ng vitamin C Super B complex. Once a day lang naman, 30 minutes bago ka mag-almusal. Kasi water-soluble vitamins yan na madali mong makuha yung nutrient value niyan pag ininom mo siya na walang laman ng tiyan. Inuulit ko po yung mga possible causes ng pamamantal, pangangati, tapos nawawala. Maring merong mga insect bites, no? Maring meron kang mga skin condition like yung mga eczema, ganon. Kaya sa bahay mo, tingnan mo baka meron kang dust mites, no? Mga hindi nakikitang mga insekto na kumakagat sa'yo. Minsan, meron kang iniinom na gamot, maring reaction mo dun sa medication mo. Ang reaction mo dun sa medication mo, namamantal ka, nangangati ka, tapos nawawala. Tingnan mo rin kung may eczema ka, no? Kaya ito pong mga food allergy, medication, insect bites, and even stress, no? Ito po ay nagkukos ito ng pamamantal, kate, tapos nawawala din. Kaya nga po yung kailangan yung kapaligiran mo ay malinis, maiwasan mo yung mga insekto, no? Pagka nangate, tapos namantal, maglagay ka lang ng cold compress do sa affected area. Pwede kang kumuha ng kapirasong yelo, ikaskas mo yon. O kaya, yung face towel na malamig o cloth, ilagay mo dun sa affected area. Pwede ka rin mag-take ng over-the-counter na anti-allergy, anti-histamine, tulad ng Benadryl. At pwede ka mag-apply ng calamine lotion para mawala ang kate. Kaya pagka namamantal ka, mag-apply ka ng mga anti-itch cream, over-the-counter na panlaban sa kate, para ma-relieve yung itching sensation mo. Itong mga products na to, merong siyang ingredients na calamine at katulad nga po yung Benadryl na yan, nakaka-relieve ng irritation, nakakalis ng pangate. Yung calamine lotion, meron siyang cooling and drying effect sa balat mo. Kaya nga po yung ang addition tip po nito na mga anti-cream, no? Kailangan pag nag-apply ka ng cream, doon lang sa affected area lang. Iwasan mong malagyan yung mata mo o kaya malapit sa bibig mo. Huwag kang maglalagay ng cream doon sa mga sugat or infected area. Kung buntis ka o nagpapasuso ka, check up ka muna sa doktor bago ka uminom ng anti-itch cream. Importante na itong panlaban sa sa kate, itong mga cream na yan ay dapat mong alamin kung merong cause nito ay allergy. Kaya kung frequent yung pamamantal mo, magpa-check up ka sa doktor, magkaroon ka ng diagnosis at i-discuss yung treatment option yan. Paalala mo na po sa lecithin. Ang lecithin po ay tumutulong para yung cholesterol level ay bumaba para ma-prevent yung heart disease. Tumutulong po yung lecithin para ma-improve yung memory natin and learning, attention, and concentration. At pinoprotektahan yung brain natin para hindi ma-damage, para hindi tayo maging ulyanin, makakalimutin, mag-take ka ng lecithin. Yung calcium magnesium naman, pampatibay ng buto para sa muscle contraction and relaxation, pamprevent ng pulikat. Tumutulong din ang calcium magnesium sa production ng serotonin. Ito po yung neurotransmitter, nagpaparelax ng ating katawan at isip at madali kang makatulog. Na tumutulong sa pagre-regulate ng production ng melatonin. Ito yung hormone na nagpapatulog. Yan po may ipoprovide sa inyo benefit na makukuha mo sa calcium magnesium. Available yan sa Patnubay. Pwede kayong mag-chat sa akin sa aking official Facebook page
kung gusto yung umorder nitong ating mga product na to, cash on delivery naman yan. Ito po'y ibigay nyo lang sa akin ng detail kung gusto nyo magpa-deliver, bigay lang yung pangalan, address, at cellphone number niyo. Ito pa ang pwede pang makatulong sa inyo. Pwede kang maligo ng oatmeal bath, no? Or malamig na paligo, cool shower, para para yung pangangating balat maiwasan mo. After na maligo ka ng malamig na tubig, ay mag-apply ka ng cream. Ito yung over-the-counter na o kaya lotion para ma-relieve yung pangangate, no? At mag-apply ka ng cream na yan para makatulong ma-relieve yung itching sensation. Kaya inuulit ko po, ang allergy nagiging dahilan ito ng pamamantal mo. Kaya nga po yung mga ingredients na sabi ko na may calamine lotion tulad ng Benadryl, may nakakatulong sa kate at irritation. Yung calamine lotion, meron siyang cooling and drying effect sa balat mo. Ito po ay nakakatulong. Yung additional po dito, basahin mo muna yung label ng cream, no? Kaya mag-apply ka ng cream dun sa affected area, iwasan na magkaroon ng contact sa mata mo or bibig. Huwag kang gagamit ng cream dun sa mga broken skin or infected area. Huwag kang iinom ng anumang klase ng gamot na pang-allergy kung ikaw ay buntis o nagpapasuso. Yan po, no? Kaya inulit ko po, kung kayo ay nakakaranas ng pamamantal, pangangate, magpa-check up ka sa doktor, magpa-diagnosis ka, at i-discuss yung treatment option. Iwasan mo yung kamutin mo, kasi pag kamot ka ng kamot, mairita yung balat mo. Kaya ang pangangamot ay lalo pang magiging worse, no? Yung allergic swelling mo at itching lalo pang magiging worse yun. Kasi yung pagkate, pangangamot ng balat mo, madadamage yung skin mo at maaring mapunit ang balat mo at lagong lalala ang iritasyon at mataas ang chance na magkaroon ng infection. Kasi pagka kinakamot mo, magre-release ka ng histamine, more histamine, na ang pangangati na yan, na-stimulate yung pag-release ng histamine, ito'y chemical, nagkukos ng pangangati. Kaya iwasan mo, lalo nagiging worse yung pangangati mo pagka kayo ay kati ng kati. Alam mo, itry po ninyo, no, kung wala namang sugat, makati lang, itry nyo po yung balat ng saging, ikaskas mo yung balat ng saging, no, di syempre tinalo pong ganon. Wag yung outside, yung loob ng saging balat, ipahid mo. O kaya yung kalamansi, no, hindi yung pinagpigaan yung balat, ipahid mo yan. Nakaka-reduce ng pangangate at nare-reduce yung pain at inflammation, no? Makakatulong po yon. Tapos, try nyo rin po ng mag-apply ng crystal oil. Kasi po yung crystal oil, nakaka-reduce yan ng inflammation and pangangate. Nakakalis ng pangangate ng balat yung crystal oil at nag-i-improve din ito ng sleep quality mo. Nakakalis ng sakit ng ulo, tsaka hilo, at kung barado yung ilong mo, pahid mo, nawawala yung bara, yung congestion, nag-i-improve yung respiratory health mo. Kaya kung meron kang shoulder pain, muscular pain, may rheuma, may arthritis, try mo. Pahid mo din kung meron kang kabag, bloated ang tiyan mo, sinisikmura ka, may stomach cramps ka, para ma-relieve yung pagduduwal, pagsusuka mo, pahiran mo ng crystal oil. At hindi ka rin kakagatin ng lamok. Tanggal din yung kati mo, available yan sa patnubay. Yung activated charcoal naman natin, meron siyang antibacterial properties. Ito po ay nakaka-reduce din ng inflammation sa bituka. Kaya kung utot ka ng utot, di ka makautot, or nagtataik ka, nalason ka, uminom ka ng alak para ma-prevent yung hangover, na drug overdose ka para ma-relieve yung gas and bloating. Ang charcoal nag-absorb ng gas and toxin sa bituka. Kaya maganda yan panlaban sa bad breath, no? Kaya magandang try nyo po yan, available sa patnubay.
kung kayo'y kati ng kate, siguraduhin mo ang kuko mo short lang. Kasi pagka masyadong mahahaba yung kuko mo, ang tendency, madadamage yung skin mo. Nuulit ko, mag-apply ka ng cold compress. Kasi pag malamig o kaskasan mo ng yelo, yung makate, kasi pagka yung coolness, no, nagnanamb yung itch sensation mo, no? Pwede mong i-distract ang sarili mo kung nangangati ka, mag-engage ka sa activities na ang isip mo mawawala doon sa pangate tulad ng pagbabasa, pagnonood ng TV, or pakikinig sa music. At magsuot ka lang ng maluwag na damit kasi pag very tight yung damit mo, nairita yung makating balat. Alalahanin mo, iwasan mong mangamot para mabilis gumaling yung skin mo para maiwasan yung further complication. Nasabi ko po, magsuot ka ng loose clothing. Ito po yung cotton para ma-prevent yung further irritation. So, magsuot ka ng mga yung loose na damit para mawala yung swelling and itching, sanhi ng allergy. At maiwasan yung friction, di ba? Kasi yung tight-fitting na damit, nagra-rub against the irritated skin. Nagiging worse yung kate at irritation pagka mahigpit yung damit mo. Yung loose clothing, nagkaroon po ng better airflow at may minimize yung friction. At nag-i-improve yung ventilation kasi yung breathable fabrics like cotton, nag-evaporate yung pawis, nakaka-relax, it suits at prevent yung additional pa na irritation, no? Kaya kung nakakaranas kayo ng allergic swelling and itching, yung fabric po, natural fiber like cotton or linen, itong mga fabric na to ay very soft, breathable, at hindi po nakakairita ng balat. Kaya inulit ko po yung loose clothing, no? Inaalaw yung air mag-circulate dun sa affected area. Iwasan nyo po yung mga tight or constricting na damit. I-prioritize nyo yung comfort dun sa style, no? Huwag kang magsuot ng mga damit na, parang mas gusto mo yung style kaysa komportable. Hindi nga, kaya nga kailangan, maaring hindi ka sexy doon sa maluwag na damit, hindi ka naman mangangati, tapos pipilitin mo magsuot ng mga damit na masisikip. Pagkatapos nun, magkikreate pa to ng irritation sa iyo. Para maiwasan yung urge sa pangangamot, alalahanin mo, ay iwasan mo yung hawak-hawakan yung balat mo. At saka, inom ka ng maraming tubig. Panatilihin yung balat mo na hydrated kasi pag nanunuyo ka, kulang ka sa tubig, nagdadry yung skin mo. Lalong lumalala yung pangangate pag dry yung skin mo. Kaya dapat pagka meron kang sapat na tubig na iniinom, kasi yung po kasing balat mo na meron kang enough water, less susceptible sa irritation and itching. Kaya drink of water throughout the day. At least meron kang 8 glasses of water per day. Ay consider mo din yung mga herbal tea, mga fruits and vegetable, high water content tulad ng pakwan, pinya, buko, i-monitor mo yung kulay ng ihi mo. Pagka maputla ang ihi mo, nag-i-indicate na meron kang sapat na tubig. Pero pag very dark yung ihi mo, ibig sabihin nanunuyo ka. Alalahanin mo, pag meron kang sapat na tubig na iniinom, nababawasan yung kate. Napakahalaga na pag naging worse, patuloy yung pangati mo, ay magpa-check up ka na. Ma-diagnose ka para malaman mo ang sanhi ng pamamantal at pangangati mo. Kaya paalala rin po sa omega-3 fatty acid, ito po omega-3, hindi lang siya nakakababa ng BP, triglycerides, and bad cholesterol para maiwasan ng heart attack, stroke, no? Nakakaiwas din ito ng inflammation. Meron siyang anti-inflammatory property, kaya kung meron kang pamamantal, no, makate, mabe-benefit ka sa pag-take mo ng omega-3 fatty acid. Ano mang inflammatory condition,
like yung allergy, makakatulong po ang omega-3 fatty acid sa inyo. Ipaalam niyo po sa akin yung detail ng pangalan, address, sa CP number nyo kung gusto niyo pong pa-deliver ng ating mga health product. At ito po yung cash on delivery, i-charge po yung shipping fee. Yan po ang aking paalala. Okay, dadako tayo sa food for thoughts. Ang sabi dito sa Psalms 145 verses 8 to 9. The Lord is gracious and compassionate, slow to anger and abounding in love. The Lord is good to all. He has compassion to all He has made. Itong passage po na to, nagde-describe yung character po ng ating Panginoon Diyos. Meron siyang multiple positive attribute. Siya po'y mahabagin, matulungin, hindi madaling magalit, sagana sa pagmamahal. Ang Panginoon ay mabuti sa ating lahat, nagmamalakad siya sa ating lahat, na tayo kanyang nilikha. Tinuulit ko, God is so gracious, compassionate, loving, and good to all. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.